Magandang araw mga kababayan. Isa po sa pumaldo si Bini Abante. Kasama po si Bini Abante mga kababayan sa mga listahan po ng mga Marines na di umano'y nadiliberan ng mali-malitang pera na galing po sa nakaw sa flood control project. Yan po yung ating pag-uusapan at isama na rin po natin kung paano sinupalpal ng abogado po ni Tatay Digong itong si Marcos, itong Marcos administration at itong magkasabwat para mapakulong ang ating Tatay Digong. At mainstream media, nakatikim po ng supalpal sa mga Duterte supporters sa dahig dahil sa pagiging bias at hindi pagbabalita ng tama ang kanilang mga interview ay kanilang china-chap-chap. Okay, unahin po natin mga kababayan si Bini Abante. Nasa listahan si Bini Abante nang di umano'y tumanggap ng malitang pera galing po sa nakaw mula sa flood control project. Tandaan natin mga kababayan, itong si Bini Abante, isa po sila sa nakatanggap ng napakalaking pondo sa mga infrastructure project ng DPWH at ang kanyang budget at ang kanyang allocable fund ay nasa listahan ng capital files na umabot po ng 3 billion. Sana all mga kababayan po natin. So hindi pa sila nakontento, abay sabi nga ng Marines, mayroon pa silang pera na i-deliver dito po para kay Bini Abante. Mga kababayan, grabe, no? Talagang pumaldo po yung mga kongresistang ito. At yung mga nasa listahan, kasama pa, ito po, kasama po dito sa mga listahan, okay, papakita natin ng maigi, ito di umano yung tumanggap ng mali-malitang pera at kasama umano sa listahan ng mga Marines. Siyempre, hindi mawala dyan si Martin Romualdez, si Franz Castro, Barbers, Abante, sila Paduano, Dilima, si Sandro, pati po itong si Erwin Tulpo. Talaga nga naman, oh. Dan Fernandez, Luistro, yung dahil kay Speaker May AX, si Adjong, si Ortiga, si Garino, of course, di tayo maninibago sa mga ito, si Kimbo, si Dalipi, si Konghon, si Chua, Suarez, Brosas, Raul Manuel at Dong Gonzales. Sila di umano yung mga pumaldo at kasama sa mga nadiliberan ng mali-malitang pera. At sinabi ng mga Marines, partial pa lang ito. Marami pa silang ilalabas. At syempre si Bongbong Marcos. At kasama po ang mga mainstream media. So, sino-sino mga mainstream media, yung mga nasusuhulan, yan po ang susunod na ilalabas di umano ng mga Marines sa susunod nila na pagkakaroon ng press conference. Grabe, no? So, anong maasahan natin? Ito nang nangyari. Kanya-kanya deny po sila ngayon at sinasabi na sila po ay hindi involved. At sinasabing imbento lang ang kwento ng mali-malitang pera. Tandaan natin mga kababayan, ang isa sa nagpakita ng litrato at mga videos ay si Saldico. Na siya mismo yung umahawak ng mali-malitang pera at ang mga nag-expose ng mga Marines ay mga tauhan niya. Tandaan natin ha, Saldico mismo yung unang nag-expose nito. Sinabi niya nga na totoo ang nilabas ni Master Sergeant Cutisa. And kalaunan dahil hindi nga daw totoo at hindi daw po ang abogado na nasa pangalan ang nagnotaryo mismo. Ngayon, sinasabi nilang hindi totoo ang aligasyon ni Master Sergeant Cutisa. Noon ang sabi ng ilang mga senador, kapag may lumabas pa na katulad ni Master Sergeant Cutisa, tsaka lang po sila maniniwala. Kapag mayroon pang lumabas, tsaka lang po nila imbestigahan. So ngayon, paano yan mga kababayan po natin? Talagang lumabas, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 18 na Marines plus may 12 pa. So, ibig sabihin, 30 po yung kabuang Marines na magtitistigo patungkol sa mali-malitang pera na i-deliver dito po sa maong desistang ito at syempre kay Bongbong Marcos. Mga kababayan natin. Grabe, no? Mantakin mo. Kaya maraming nawala ng buhay, maraming nawala ng hanap buhay dahil dito po sa mga taong ito. Sa kanila napupunta
ang pera na dapat po sa mga infrastructure project para maprotektahan ang buhay ng mga Pilipino. Takot na takot po sila na maupo si Vice President Sara bilang presidente. Ngayon pa lang ginagawa nila ang lahat ng paraan para matanggal itong si Vice President Sara. Ngayon pa lang ginagawa nila ang lahat na paraan para hindi makaupo si Vice President Sara dahil alam nila na sila ay may pananagutan. Dahil alam nila na yung paglabas nitong Marines ay sigurado iimbestigahan ito. Ngayon, sabi nga ng kanilang abogado na si Attorney Baligot, maliit lang yung chance na imbestigahan ito, lalo na po sa Ombudsman. Sa Senado, okay, pwede imbestigahan yan. Pero anong mangyayari dyan? Mikos-mikos lang. Lalo na kapag si Ping Lacson, si Tuta Soto, involved pa itong si Erwin Tulfo. May mga senador pa ha. So kumbaga, partial pa lang ang nilabas nila, mga kababayan po natin. So may aasahan po ba tayo na makuha sila ng magandang attention? Mainstream media nga, hindi sila binigyan ng magandang platform, di ba? ABS-CBN and GMA, halos hindi nagbalita. The rest, okay, nagbalita. Di ba? So sila, na mga mainstream media, halos hindi nagbalita. Kasi sila sabi nga, na sila ay tumatanggap din ng mga mali-malita. And itong mga nasa listahan na ito, sila po ay mga miyembro halos ng Quadcom na nag-imbestiga sa EJK, nag-imbestiga sa confidential fund ni Vice President Sara. So yung mga galaw pala nila, kung pag tagpi-tagpiin po natin, lahat na galaw po nila ay bayad laban sa mga Duterte, laban sa kaalyado ng mga Duterte, laban sa mga social media vloggers na Duterte aligned, bayad para patahimikin ang sino mang magsalita. Grabe, no? Malaki na kayong budget nila, malaki na ang allocable fund nila, meron pa silang mali-malita. Talagang pumaldo po sila. Kaya kung may tanong, dapat ba tayo magalit sa mga ito? Naku po, bilang Pilipino, dapat tayo magalit sa mga ito. Dahil ang pera ng kabanang bayan na para sana sa serbisyo sa taong bayan ay napupunta sa kanilang mga magnanakaw. Tandaan natin, yan po is partial pa lang. So abangan natin yung susunod na expose ng mga Marines, mga kababayan po natin. Okay, so punta tayo sa ating panibagong topic, mga kababayan. Ano ito? Ito po, pakinggan natin yung expose nitong si Attorney Kaufman patungkol po sa pagiging magkasabwat ng lahat. Siyempre, ang tinuturo niyang mastermind ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Alright? And marami pa tayo dito pag-uusapan. Kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutang i-like, mga kababayan natin. Okay, punta tayo dito kay Attorney Kaufman. Okay. As president, Rodrigo Duterte remained a man of the people without seeking to patronize the people. Gung-ho in his ways and with a belligerent tone, he spoke the tough tongue of the street, not the dissembling discourse of international diplomacy. He said what the people wanted to hear, but he said it in a way that offended sensibilities of world leaders unaccustomed to hearing it, one in particular, and that was what set him on the slippery slope to a prison cell in The Hague. And let me tell you how it works. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. They highlight the salacious content while ignoring the true context, because that is what captivates the reader. Di ba, mga kababayan natin? Totoo naman yan. Na talagang isa po sa talagang tumira ay Tatay Digong, ay itong mga mainstream media. So it was with Rodrigo Duterte, whose speeches were fertile fodder for his enemies and detractors. A man whose hyperbole, bluster and rhetoric, once published, became a natural target for privately funded NGOs and human rights activists,
a loose collective more commonly known as civil society. Di ba? Na bulgar sila. Iyan naman ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Lalo na po yung mga bayarang mainstream media. Inahanap nila kung ano po yung highlight ng sasabihin ni Tatay Digong. Lalo na yung para sa mga kriminal. I-highlight nila yon tapos yun ang kanilang ibabalita. Hindi nila binabalita yung buong konteksto ng kanyang speech. Yan din ang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara. Kasi nga, halos lahat po sila ay pinupunduhan ng mga oligarko na kasabwat din ng mga sindikato sa gobyerno. Kung hindi kontraktor, nagmamayari ng mga malalaking korporasyon. Di ba? Na pwede silang mandaya. For example, yung mga nung panahon ni Tatay Digong, ilan po sa mga oligarko ang hindi nagbayad ng buwis na napilitan po silang magbayad dahil siningil po sila ng ating gobyerno nung panahon ni Tatay Digong. May malaking ang midstream media, di ba? Na nasara dahil nagmatikas. Sino yung matapang? Siyempre, kung ano yung tama, iyon ang susundin dapat. Nagmatikas po sila, iyon. Napasara po sila. Pero sino pa yung napasama? Si Tatay Digong. Kasi siningil nga po sila. Pero yun ay ginawa para sa taong bayan dahil iyon ang kailangan. So yun yung mga hanggang ngayon galit pa rin po. Galit pa rin kay Vice President Sara. At patuloy po yung kanilang bias na pagbabalita. Mga kasinungalingan. Kaya tayong mga Duterte supporters ay hindi na rin po natutuwa sa kanilang ginagawa ngayon. Nakawala ng gana na manood sa kanila dahil lalong-lalo na kung alam natin yung katotohanan, makikita natin kung paano nila tinitwist yung pagbabalita. Kaya nga naman yung mga Duterte supporters sa dahig ay pinarangka po yung mga mainstream media. So, mamaya isama natin yan sa ating pag-uusapan. Tuloy muna natin ang expose po ni Attorney Kaufman. Let me give you two examples from the very speeches that the Deputy Prosecutor himself cited today. Let's refer first of all to the famous Pietà speech, which the Deputy Prosecutor referred to. So, this is what the Deputy Prosecutor said. Those of you who are still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die or get hurt, don't rely on the priests, including human rights advocates. They won't be able to prevent deaths, and so it goes on. But if we look further on in the very same speech, something which maybe the Deputy Prosecutor didn't do, this is what he had to say. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be hell to pay. Abuse your authority, and there will be hell to pay. For you will have become worse than criminality itself. And Ayan po mga kababayan ha. Nilabas na po ni Attorney Kaufman kung paano naging bias ang mainstream media. Okay, sa usaping bias. Okay, so ginagawa lang. So dito tayo mga kababayan. Ano? Nagkaroon po ng komprontasyon sa Duterte supporters sa dahig at ang mainstream media. Siyempre yan sabihin ng mainstream media. Pasensya na po, trabaho lang. Ginagawa lang po namin yung aming trabaho. Naku po, ilang beses na po namin yan naririnig. Yung nagkaroon ng komprontasyon sa mga Duterte supporters at sa mga media. Sa Medyola, grabe po yung fake news na kanilang pinapakalat. Grabe po mga kababayan po natin, ang kanilang kasinungalingan. Nandun mismo sa aming harapan nang nagbabalita sila ng kasinungalingan. Kaya, di ba, nabalitaan nyo siguro na may kinuyog na mainstream media ang mga Duterte supporters. Dahil sinungaling eh. Alam mo, yung mga riot, yung mga nag-create ng gulo sa Mindiola sa harap ng Malacanang, iparatang pa naman sa mga Duterte supporters. Kakarating na po ng mga Duterte supporters, nagkakaroon na ng riot doon at yung mga involved doon is mga komunistang makakaliwang grupo. Ito, pakinggan natin mga kababayan, na-prangka po sila. Lang naman po namin yung trabaho, so why do you think we are unfair? That's our observation po sa mga mainstream media sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang ABS-CBN. Sila po ay nagre-report ng mga bias na Oh, ABS-CBN.
Sa poll na naman, mga kababayan po natin. Nakaraan si Maris Umali din dyan, binanatan. Mga reportings dito sa The Hague, it didn't start now, but it actually also happened last year when Duterte was taken here. One of the first days when he was taken here in The Hague. So we're not against mainstream media, but we just want you to show to the Filipino people and to report what is fact, and don't take it out of context, just like what you have here in ICC pre-trial hearing, that they are actually taking pieces of the speeches of President Rodrigo Duterte and they're putting it into evidence. So it's like, china-chop-chop ninyo ang mga stories to Di ba? Totoo yun, mga kababayan po natin. China-chop-chop, ini-splice para lumabas na talagang kriminal si Tatay Digong, no? Sa pamagitan lang ng kanyang speech. Alam naman natin kung paano po magsalita si Tatay Digong. Totoo yun. Kailangan ang matapang magsalita. Kailangan ang kamay na bakal para po magkaroon ng matinong bansa, matinong Pilipinas. Nakita natin yan sa panahon ni Tatay Digong. Siyempre, maraming mystery media, no, na binabayaran, maraming sindikato na natamaan, maraming oligarko, politiko na tinamaan na kaalyado ng may-ari ng mystery media. Kaya ginagawa nila ang lahat na mag-create ng fake, chop-chop, bias na balita para mapalabas na masama ang mga Duterte at mga Duterte supporters. O ngayon, at least, no, nasampal sa kanilang harapan yung pagiging bias nila. Sa pagpapatuloy ng ating context, sa pagpapatuloy ng ating update, mga kababayan, ito, tingnan nyo ito. Ang sinasabi ng mga kampo nitong mga nag-aakusa kay Tatay Digong, ang biktima lang daw po ng war on drugs, mga mahihirap. Okay? Yan po yung gusto nilang palabasin. Mahihirap daw. Mahihirap. No, nakatanggap ng mali-malitang pera, mga kababayan. At sinasabi nila na lahat daw po ng mga namatayan sa war on drugs, may mga anak, kapatid, ay mga mahihirap daw po. Yung nasa litratong ito na nakikita nyo ngayon, sila po yung tatlo na testigo ngayon na nasa dahig. Mga mahihirap daw po ha. Pero mayroong bag na worth 100,000, mayroong bag na worth 288,000. Mahihirap po ba sila? Sinong mahihirap po siya, mga kababayan, na maka-avail, na bumili ng 100,000, 200,000 na mga luxurious bag kung mahihirap yan? Anong gagaguhin nila? So ang tanong, magkano ang napunta sa kanila na galing na naman sa ninakaw sa kaba ng bayan? So itong lahat na nangyayaring binabato na mga allegation kay Tatay Digong, binabato kay Vice President Sara, kagagawan po nila. At ang sino mang magtitistigo ng lakas ng loob ay makatanggap ng mali-malitang pera. O yan. Yan si Shera, oh. Grabe. Bungacious. Ito yung speech na to. I don't know, abogado at ito. Filipinos, especially from low-income communities, their family is not just the nuclear family. It is not just the husband, the wife, the children. Their family extends to the grandparents, the lolo and lola, and the siblings of a spouse, the brothers and sisters. The breadwinner of the victim's family was usually the husband, the father of the children. The victims either worked as daily minimum wage earners or as wage earners below the prescribed daily minimum wage, or as part of the informal economy, such as a vendor. The victims worked if there was work available to earn for their family's survival. But most of the victims would not have completed their education, nor have the proper training to secure stable jobs as part of the formal economy. If they were fortunate to be employed as minimum daily wage earners, in the urban setting, this amounted to about 500 Philippine pesos per day, or approximately
about 8 euros per day during the relevant period. But for most victims, the minimum wage was really the maximum that they can hope for. The victims only hope to earn at most about 8 euros per day. And for a family composed of the husband, the wife, and about 2 until 4 children, 8 euros per day is meager. O, ayan, mga kababayan po natin, narinig nyo po ha, na pinapalabas nila yung mga biktima daw po ng war on drugs, mga may hirap lang. Tandaan natin mga kababayan, noong panahon na kasagsagan ng war on drugs, lahat yan sila nilapitan, lahat yan sila in-approach. Sumuko kayo, magparehab kayo, isurrender nyo ang inyong sarili para hindi kayo masama sa mga listahan ng mga posibleng aarestuhin na gumagamit ng illegal na pulburon. So yung iba nagmatigas, yung iba nanlaban, so no choice ang mga otoridad. Yung iba, na miyembro ng sindikato, naglinis. So lahat yon ay inakusan nila sa administrasyon at sinasabi nilang utos ni Presidente Duterte. Tandaan natin, ang malinaw ang utos ni Presidente Duterte. Sumuko na kayo bago ang lahat, bago mahuli ang lahat. Sa mga pulis, kung manlaban, unahin nyo na protektahan ang inyong buhay dahil may pamilya kayong inuuwian. So sinabayan ng cleansing ng mga sindikato. Kaya sinasabing marami daw yung nagurgur. O baka pwede rin naman na itong mga nakaupo sa gobyerno ngayon, o itong mga nasa sindikato sa gobyerno ngayon, posibleng sila rin yung may kagagawan para magkaroon ng akusasyon sa Duterte administrasyon. Pero hindi totoo na mahihirap lang dahil walang mahirap, walang mayaman sa programa ni Tatay Digong na linisin po ang talamak na kalakaran ng droga sa ating bansa. At yung sinasabi nila yung mga biktima ng war on drugs, mga mahihirap, na ngayon ay nagtitistigo sa ICC. So paano sila nakapunta sa ICC? Sa dahil kung mahihirap po sila. Sino yung nagpipinance sa kanila para magtistigo? Sino yung nagpo-provide na mga bonggang bag nila, expenses nila, hotel nila, para lang magtistigo dyan sa ICC? Diba? So paldo. Pumaldo po sila dahil sa kanilang ginawang pagtitistigo. Tingnan mo yung gamit nila, yung mga bag nila. Paldo. Sana all, mga kababayan po natin. Okay? So, hindi totoong mahihirap lang yung mga tinatarget ng war on drugs. Lahat ng mga sindikato, lahat ng mga drogista, mayaman, mahirap ka. Sinasabi nga ni Tatay Digong, sumuko ka na bago mahuli ang lahat. Oh. Kaya talagang napakasinungaling itong mga nagsasalita sa ICC. At ang ICC, mga tanga din naman, walang kaalam-alam ang totoong nangyayari sa ating bansa. Kasi nung nag-imbestiga sila, sino yung nag-guide sa kanila? Si Trillanes. Si Trillanes na sinasabi po na siya rin ay nakatanggap ng 2 milyong dolyar. At ito daw po ang ginamit para pansuhol sa taga-ICC na nag-imbestiga sa Pilipinas. At si Trillanes, di umano, yung nagdadala naman ng mga testigo na i-interviewin against kay President Duterte. So, sino yung mga testigong ito? Malamang sila po ay bayad din. Saan galing ang binayad? Galing na naman sa kaban ng bayan. Tandaan natin, a day na inaresto si Tatay Digong, mayroong lumabas na mali-malitang pera. Base po sa litrato at sa video na ginawa ni Saltico. Sa mga nakarating po sa video ito, please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa ating video mga bayan po natin. At dahil magpapatuloy po tayo, puntahan natin itong sinabi po ng pare na parang gusto niya pang itolerate yung pagiging addict, yung pagiging pusher, yung pagbibinta ng illegal na droga. Paano ko nasabi yan? Galing mismo sa bibig ng paring ito. Gusto niyang palabasin na kawawa yung mga biktima. Na kawawa itong mga nagbibenta ng droga at nagdodroga. Wow, mga kababayan. Ilang libo na pamilya yung nawasak, ilang kabataan yung nasira dahil sa drogang ito. Pero para sa pare, dapat daw po, hindi natin silang iisipin na masama.
dapat daw maawa tayo sa kanila. Grabe, no? Nakita mo ngayon, mga inosenteng bata, inosenteng tao na mamatay, pinapatay, ginagahasa dahil lulong sa droga yung mga gumagawa ng krimen. Tapos gusto ng pare, wag silang ituring na kriminal. Gusto ng pare, kaawaan po sila. Gusto ng pare, intindihin po sila. Hindi ganun eh. Kung gusto mong mabuhay, may matinong paraan. Nasa tao yan, nasa diskarte. And syempre, nasa gobyerno yan. Kung paano nila i-provide yung mga pangangailangan ng tao na gustong maghanap buhay. E nung panahon ni Tatay Digong, gusto maghanap buhay, bibigyan ka ng trabaho. Ibigyan ka ng pagkakataon na mabago at mawala sa iyong katawan ng droga. Marami nagtestigo yan na nagsasabi na nung simula na sila ay nagparehab, na bago ang kanilang buhay. Kaya, Father, magbago ka na. May makilala ko nang bebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambahon para sa nangangatal na sigmura. My fellow Filipino people, this is our question. Why would you support a murderer and a corrupt family? I think it's about time to check ourselves kung sino ba itong mga tinatangkilik natin at bakit kailangan ba, o bakit natin gina-justify yung killings. Yan. Okay. So, ito sila mga kababayan po natin. Mula sa paring sinasabi na parang gusto niyang konsintihin yung pagbibenta ng illegal na droga at pag-a-addict. Ito naman po mga kababayan po natin, parang akala mo totoo. Pero itong babaeng ito mga kababayan, magkaiba po yung hawak niya ng litrato noong 2025 at magkaiba yung hawak niya ng litrato noong 2026. Kaya ang tanong ng mga social media, active social media, sino ba talaga yung kapatid ng taong ito, ng babaeng ito? At yan po yung kanilang linya, yan po yung kanilang script. Mahihirap, hirap sa buhay, sila yung kumakayod, pero mantakin mo nakarating sa Europe. No? Mahihirap ito ha, sabi nila mga kabayan natin, nakarating sa Europe, nagkaroon ng mga mamahaling bag, so sila po ay mahihirap. Tapos, ang galing nila magdrama, no? Talagang sanay na sanay po sila magdrama. Kahit yung mga sinasabi ng kanilang abogado na si Attorney Butuyan, ang gusto nilang palabasin, na kapag hindi nagkaroon ng charges si Tatay Digong, matatakot daw po itong mga biktima. Paano matatakot? Hindi naman sila ginagalaw. Paano matatakot? No? Dahil nung panahon ni President Duterte, tinulungan pa nga yung mga biktima. Gaya ni Kian de los Santos, di ba? Pumunta mismo sa Malacanang ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ma-resolve ang kaso at napakulong yung mga may kagagawan kay Kian de los Santos. So paano ang sinasabi nilang matitraten ang pamilya nitong mga nagtitistigo ngayon? Walang ganon sa mga Duterte. Ang tama ay tama lang. Kaya kagawa ng talaga nila, invento lang po nila. Kahit tinan mo, halos yung script nga hindi niya mamemorize. Different things, they blame us na kung hindi ganito, ganyan, if they were not like involved in drugs first, how sure are they Si Aling Sheila ata itong nasa likod niya, no? na involved sa drugs yung mga namatay? Second, does it matter po ba kung ano ba yung involvement ng mahal namin sa buhay? Hindi po ba mahalaga yung buhay nila? Even Duterte, alagang-alaga po siya dyan sa ICC. Pero yung family namin, did they experience that? And now, they will hate. Sabihin mo, hindi kayo na-experience ng alagang-alaga. Alagang Louis Vuitton nga kayo, mga gunggong kayo. Magdadrama pa kayo. Tapos, magkaiba yung litrato na pinapakita mo.
Iba nung 2025, iba nung 2016. Ang galing, no? Ang ganda ng script na ibinigay sa inyo. So, magkano ang nakukuha ng mga testigong ito? Magkano po yung ibinayad sa kanila para para maging ganito kakapal ang kanilang pagmumuka? Tandaan natin, bago bumaba si Tatay Digong, mahigit 80% ang trust and approval ratings na kanya nakukuha. Patunay na maraming Pilipino ang satisfied sa kanyang ginawa, lalo na yung war on drugs. So, iilan lang yung mga ito, bilang lang po sa daliri natin, yung mga ito na nagkukunwari sila ay biktima. Choice nila yon. Ginawa nilang mamuhay sa illegal. Kaya nagkaroon ng mga ganitong klaseng insidente sa kanilang buhay. And kung may inosente man na nadamay, hindi yan kagustuhan ni Tatay Digong. Yan po ay mga instances na hindi kontrolado ng mga otoridad, hindi kontrolado ni Tatay Digong sa panahon na nagkakaroon ng war on drugs. Huwag nila iakusa lahat kay Presidente Duterte. Dahil kung sila ay involved sa droga, yan kasi ang pinili nilang buhay. Sinabihan na sila na magbagong buhay bago pa mahuli ang lahat. Kaya laban lang tayo, mga babayan natin. Ilaban natin kung anong tama at tuloy-tuloy lang ang ating ginagawang pakikipaglaban sa mga sinungaling, sa mga mainstream media na tinitwist ang balita. Dito po sa mga oligarko, dito po sa mga politiko na parang gusto nilang iakusa na lahat ng pagnanakaw ay Duterte yung may gagawan, na si Vice President Sara ang may gagawan. Pero ang totoo niyan, sila po ay pumaldo. Sila po ay pumaldo at nagkaroon ng mali-malitang pera. Ito ngayon, gustong mag-file ng kaso ni Trillanes sa mga Marines. Gusto niyang kasuhan ng cyber libel. Bakit daw? Kasi daw po, inakusahan daw po siya ng mga Marines na involved daw po siya sa pag-aasikaso. Pag-aasikaso sa mga miyembro ng ICC. Eh yung mga Marines, handang magtitistigo na mismo sila yung nagdadala ng pera kay Trillanes. Mantakin mo, $2 billion. No? And noon pa man talaga, may mga nagsasabi na si Saldico at si Trillanes yung nag-aasikaso sa mga investigator ng ICC na pupunta sa ating bansa. Okay, pakinggan natin yung abogado, si Attorney Valicod. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Naku po, mga kababayan po natin. Sige, antayin natin yung sinasabi ni Trillanes na nagpa-file po siya ng kaso. Abangan natin yan, mga kababayan. Kasi itong mga Marines na ito, hindi ito maninindigan
kung hindi tama ang kanilang hawak na ebidensya. Hindi ito maninindigan kung sila ay nagsisinungaling. Kung sinasabi nila na si Trillanes ay involved umano dito po sa pag-aasikaso ng mga taga-ICC at si Saldico, malamang totoo yan mga kababayan po natin. Dahil noon pa man ay bali-balita na itong si Trillanes ay gumagawa ng paraan para makapasok itong ICC sa ating bansa. Pumunta pa nga yan mismo sa ICC. Itong si Trillanes at nakipag-picture sa mga opisyal ng ICC. So talaga parang siya po yung talagang representative ng Pilipinas sa ICC. Kaya yung sinasabi ni Bongbong Marcos na hands-off siya, wala siyang kinalaman sa pagpaparesto kay Tatay Digong. O dito na lalabas ang katotohanan. Dahil marami pa silang ilalabas na mga ebidensya na magtutukoy na nagbabayad ang gobyerno natin. Gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong para sa pagpaparesto kay Tatay Digong. So hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan nyo po yung mga susunod na update natin. At huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating social media platform. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.